Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Kasalukuyang iniimbestigahan si Congresswoman Castro matapos umanong mapatunayan na nagamit ang pondo ng bayan para suportahan ang mga rebelde na lumalaban sa gobyerno. Ayon sa mga opisyal, ang mga naturang mga pondo ay ginagamit upang pondohan ang mga aktibidad ng ilang grupong itinuturing na banta sa pambansang seguridad. Lumalabas ng paunang ulat sa ang mga pondo ay maaaring idaan sa mga proyektong panlipunan na kalaunan ay nauwi sa kamay ng mga rebeldeng grupo. Patuloy ang pagsisiyasat ng mga otoridad upang matukoy ang kabuuang halaga ng pondong naggamit at ang lawak ng partisipasyon ni Congresswoman Castro sa naturang aktibidad. Bukod dito, inimbestigan rin ng iba pang posibleng personalidad na sangkot sa operasyon. Inaasahan ang pagtugon ng kongresista sa isyu habang ipinapanawagan ng ilang grupo ang agarang aksyon upang masigurong mapanagot ang sinumang responsable. Sa kabila ng kontrobersya, patuloy na nanawagan ng mga opisyal ng gobyerno sa publiko na manatiling kalmado at hintayin ang opisyal na resulta ng investigasyon. Ang insidente ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. May mga tumutuligsa kay Congresswoman Castro habang ang ilan naman ay nananatiling neutral at hinihintay ang buong katotohanan sa likod ng aligasyon. Ang naturang investigasyon ay bahagi ng pinaigting na kampanya ng pamahalaan laban sa korupsyon at sa anumang uri ng suporta sa mga grupong inuturing na kalaban ng Estado. Well, para nga sa kabuuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay syempre huwag kakalimutan mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po and God bless. Bansa dahil alam nila kapag mayroong kapayapaan, susunod din yung kaunlaran ng ating bansa. Tama naman ho yun mga kababayan. Baka itong mga individual na nagsusulong diyan sa impeachment, ito nga si Luistro, ang kaso na nga ni BP, graft and corruption, betrayal of public trust. Kung tatanungin ho natin kahit sino sa mga larawan na nakikita nyo na congressman na yan, dapat matanggal si BP. Diba? Ibig sabihin, kapag ka sinusulong mo yung impeachment na yan, ayaw mo ng kapayapaan. At ayaw mo rin ng kaunlaran. Diba? Kasi inuunan yung pamumulitika Hindi ho natin maitatago ang katotohanan. Yun ho talaga ang katotohanan. Pagka, mantakin nyo, sasang-ayunan natin itong si Bangag. Dahil nasa tama naman sinasabi niya, sumasang-ayon tayo. Marami ho talagang problema. Imbis na kung ano-ano iunan nyo muna yung problema ng mga kababayan natin ngayon. Magpapasko pa naman. Diba? Kasi palibhasa kayo, yung mga handa nyo ngayong Pasko, maglilitsyon kayo. Yung hamon nyo, malalaking hamon. Marami kayong handaan, di ba? Yung mga kababayan natin, pagka merong pansit, merong ganito, ganyan, okay na sila kaya hindi nyo ramdam Kaya ang inaatupag nyo, puro pamumulitika na lang. Di ba? Ganun ho yung mga walang yung politiko na yan. Ito pa Kaya naiintindihan ko yung pagsuporta nila sa opisina ng ating Pangulo. Mantakin nyo si BP. Naiintindihan niya yung INC, yung mga kababayan nating Iglesia ng Cristo, doon sa pagsuporta nila dito kay President Marcos Jr. Dahil nakikita rin ng pamunuan ng INC, na napakatindi o napakahirap yung kalagayan ng ating mga kababayan ngayon, talaga hong napakatindi pero itong mga mga congressman na to, hindi ho nila nakikita yun. Nakikita nila yung kung ano ang magiging pwesto sa pamahalaan ng kanilang mga pamilya, yung anak, asawa sa 2025. Yun. Pero ang hirap po mga kababayan, nag-backfire ho sa kanilang lahat. Mula dyan kay Barbers, pababa dyan sa mga congressman na nakikita nyo na yan, yung kanilang survey sa kanilang mga distrito, lumagapak. Kaya ngayon nananahimik sila. Akala mo, talaga Nobel cause talaga yung tipong napakasagrado yung talagang yung krusada nila dyan sa TUADCO, dyan sa good government, talagang para sa taong bayan O ngayong,
nakita nila yung kanilang mga survey, tikom ho yung mga bibig nila eh. Ngayon, exit strategy, banatan ang mga vloggers. Palakpakan ho natin ang mga walang yan. Anak ng tokwa, oo. Meron ho silang exit strategy eh. Exit strategy ho nila, kagaya doon sa KOJC. Yung babanatan ho nila dahil hindi na ho nila mahabol tong si BP. Hindi ho nila hindi ho nagre-reflect sa mga survey yung pambabarag nila dito kay Vice President Sara Duterte. Kaya para kahit papano maging makabuluhan naman yung kanilang mga kabalintunaan, ngayon ho hinahabol nila yung mga vlogger. Akala ko bang mas galingan namin? Para dito kay Robert A. Kwentong Barbero o dito kay Dan Fernandez, mas galingan pa, di ba? Naku, eto na nga, may pa-zoom-zoom pa para mag-subscribe yung mga kasama natin. Mas ginalingan namin, ano kayo ngayon? Tahimik kayo. Pero dito sa mga sinasabi natin dito, wala hong wala hong fake news dito. Yung rating nitong si Dan Fernandez, lagapak. Kaya anong nangyayari ngayon sa kanya? Tahimik siya. Dahil nagsasuffer yung kanilang mga kandidatura sa 2025. Pagka pinagpatuloy pa nila yung kabalbalan nila na yan. Yung si Ace Barbers, anong nangyari? Lagapak survey. Anong nang ginagawa niya ngayon? Nananahimik na siya. Tuloy nyo lang yan. Walang problema. Banatan nyo lang yung mga Duterte. Tingnan natin kung saan hahantong yung inyong mga survey na yan, yung inyong mga kandidatura sa 2025. Sa Office of the Vice President kasi, yun din naman ang gusto ng lahat ng mga kababayan natin na merong kapayapaan at merong tuloy-tuloy na kaunlaran sa ating bansa. Palakpakan natin si Bibi! Anak ng tokwa, oo. Sabi ko naman sa inyo, yung post nitong si Senator Robin Padilla, matalinhaga yun. Yung sinasabi niya na yung reenact nila yung kay Tatay Digong, yung eto na ang huli yung Merry Christmas. No. Para doon sa mga walang yang congressman, baka eto na ho ang inyong huling Merry Christmas. Ibig sabihin, mawawala na sila sa politika. Kayo naman, huwag masyadong Eto ho, mga kababayan, tingnan nyo naman ho yan, di ba? Bakulaw na bakulaw ang datingan. Hindi naman sinasabing pogi tayo o kung ano pa man. Pero yung mukha na yan ni Luis Tro, anak ng tokwa. Huwag naman, Eto, pakinggan nun natin. Ano ba to, Showbiz Fanatics? Matapos akusahan ni si BP, Kowan, nagsalita na. Ginagaya ko siya, hirap gayahin. DepEd, nakakuha ng highest rating. Castro, Luis Tro, nanlumo, captioning, editing, pronunciation, Showbiz Fanatics, siyempre. Galing okay? Sana natin to. Pakinggan natin to kay Showbiz Fanatics. Pa kayo sa mga nag-iimbestiga, wala naman kayong ibang alam kundi mag-akusa. Mukhang mapapahiya nga raw ang mga kongresista sa naging pahayag ng Commission on Audit na pinamumunuan ng chairman nito na si Gamliel Cordoba matapos patunayan na unqualified report o malinis ang track record ng opisina ng DepEd sa pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Malinis? Paano ba yan, mga sir? Para dito kay Luis Tro, malinis pala Tiyak rin daw na kahihiyan ang aabutin ng ACT Teacher Party List Representative na si Franz Castro na maging ang controversial congresswoman na si Jerville Luistro na hanggang ngayon ay tila naniniwala pa rin sila na mali ang pamamahala ni Vice President Sara Duterte noong ito pa ang kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Dahil dito, mismong ang Commission on Audit na ang kumumpirma na walang naging maling paggastos ang Vice-Presidente noong ito pa ang DepEd Secretary at sa katunayan, sa kauna-unahang pagkakataon noong 2022, nakuha ng Department of Education ang unqualified opinion o ang highest audit rating mula mismo sa COA dahil nakita nilang maayos ang paggastos ng pera ng taong bayan sa pamamalakad mismo ni Vice President Sara Duterte during her time as DepEd Secretary.
kaya tila mali raw ang ilang mga pinupunto ng mga mambabatas na marahil mali daw di umano ang naging paggastos ng Vice Presidente sa DepEd, lalo't may mga tila lumulutang raw na unused laptops at ilang pang mga hindi raw naggastos sa ahensya noong ito pa ang kalihim ng Department of Education. Sa katunayan, sinagot mismo ng COA chairman na si Gamaliel Cordoba ang ACT Teacher Party List representative si Franz Castro na tila pilit na pinalulutang na noong kalihim pa ng Department of Education si VP Sara, tila hindi raw tama ang 150 million confidential fund ng kanyang ahensya. Ngunit mismo si Gamaliel Cordoba na ang nagsalita at sinabing lahat raw ito ay mababasa ni Castro sa 2023 annual report na maisa sa publiko sa December 1, 2024. Dito raw niya sabihin kung talagang tama ang kanyang akusasyon o imbento lamang ang tila mga pinagsasabi ng kasalukuyang administrasyon. Narito panoorin ang full video. Yan, ito. Panoorin ho natin yung full video. So yan guys, the COA issued an unmodified opinion indicating DepEd's financial statements are free from material misstatements. In short, walang problema, walang ninakaw, walang korupsyon sa DepEd sa panahon ni VP Sara. So, ano na naman, fake news na naman kayo, 'di ba? Hindi na naman kayo nagtagumpay. Malinis ang VP Sara. Kaya kung ako sa inyo, hintayin nyo na lang ang 2025 at 2028. Tiyak Kung ako sa inyo, hintayin nyo na lang yung 2028. Huwag na kayong mag-EPS ngayon. Higa nga. Naaw na Oy. isang malaking sampal ang inabot ng kongresistang si Castro, Luistro at ilang pang mangbabatas na pilit ginigisa at pinipiga ang Commission on Audit patungkol sa report ng paggastos ni VP Sara noong ito pa ang kalihim ng Department of Education. Sa nasabing official statement ng Commission on Audit, pinatunayan nila na hindi naging mali ang paggastos ni VP Sara at ito'y naaayon sa framework ng kanyang ahensya kaya Nako. binigyan nila ito ng unqualified report. Ano ho yan eh? COA commissioner yan eh. Matindi ho talaga, di ba? O paano ba yan? Naglabas ho ng ganyang dokumento. So, yan ho ba ang dahilan kung bakit itong si Joel Chua tinapos na niya yung usapin sa confidential fund? Dahil kung sa, di ba, isa pa ho yan sa mga katanungan natin na hindi pa rin nabigyan ng kasagutan. Kaya kung tayo ho tatanungin dito, sang-ayon tayo kay Sir Ted Pailon, na ituloy lang yung hearing na yan. Tingnan natin kung saan kayo pupulat. Good observation and recommendation o ang marka na highest audit rating mula mismo sa Commission on Audit patungkol sa annual report ng ahensya noong pinamumunuan pa ito ng Vice Presidente. Sa katunayan, first time in history raw ito na nakuha ng Department of Education simula 2012 hanggang 2021 ang nasabing highest qualified report rating mula mismo sa Commission on Audit dahil sa tamang paggastos ng budget ng opisina nung ito pa ang nanungkulan bilang kalihim ng Department of Education. Pinatunayan rin ito ng kasalukuyang DepEd Secretary na si Sani Angara kung saan pinagtibay na bago niya makuha ang nasabing transparency report mula mismo sa Vice Presidente, marami na siyang naririnig na maayos ang naging pamamahala nito. Teka lang ha, tinitignan ko yung mga nagko-comment dun sa picture namin ni Atty. Vic. Huwag nyo naman sabihin na pagka lumalapit ako kay Atty. Dun ako pumupogi. Baka pumupogi siya dahil lumalapit siya sa akin. Kalinawan tayo ha. Hindi, joke lang. Palakpakan ho natin si Atty. Vic. Naimbitahan lang ho tayo dyan sa isang sakto nandun din pala tong si Atty. Vic. Ayun, na picture. Maging ang pagbabudget ng ahensya patungkol sa mga gastusin ng iba't ibang departamento ng kagawaran ng edukasyon. Narito pa isa sa mga ebidensya magpapatunay na mali ang demonyo akusasyon ng ilang mga mambabatas kay VP Sara. At sa katunayan, binigyan ito ng COA ng highest audit rating patungkol sa tamang paggastos ng budget ng ahensya ng DepEd noong ito pa ang kalihim ng nasabing ahensya.
Ayon mismo sa full post ng Dare to Ask. The Department of Education or DepEd under VP Inday Sara Duterte received an unqualified or referred as unmodified clean opinion in 2022 and Yan ho yung mga litanya na ayaw marinig ng mga congressman dyan sa bad government, no? Kaya nagkaroon na sila ng partial committee report. Ngayon naman ho daw, sa susunod na taon, tatalakayin naman ho nila yung mga computer na hindi na-deliver. Di ba ang tatanga nila, imbis na hanapin nila yung flood control na hindi na-deliver, hinahanap po nila yung computer na hindi na-deliver. Ibang class talaga tong si Joel Chua. Sa bagay, no? Matatalo naman yan eh. So pagka natalo na siya, di babay na lahat ng... matatalo ho si Joel Chua. For sure. 2023 for the very first time in 2022. Yes, first time. The Department of Education was issued an unqualified opinion by Commission and Audit on its financial statements under the leadership of VP Inday Sara Duterte. I believe this is one of the major accomplishments of VP Inday. Yes, she took over towards the last half of 2022, but the responsibility of financial reports preparation for the whole year is under her leadership. She mentioned this accomplishment during her turnover to Sunny Angara. Hindi ito naibalita sa mainstream media noon, inignored o hindi pinansin. So I dig and check the previous annual audit reports of DepEd from 2012 to 2021. The only available Yun hong gusto nating matutunan. 2012 from 2021. Yung mga ganong pronunciation. Yun talagang pinag-aaralan natin kasi sobrang tigas ng dila ho. Ang hirap! Reports, and in those years, DepEd was issued a qualified opinion not very positive. Finally, in 2022, unqualified opinion na, COA's highest audit rating, and as just reported in 2023 also. Ano nga ba ang ibig sabihin ng opinion na ito? An unmodified opinion, also referred to as unqualified opinion, is issued when the auditor concludes that the financial statements are prepared in all material respect in accordance with the applicable financial reporting framework. Meanwhile, a modified opinion includes qualified, adverse, and disclaimer of opinion is issued when the auditor concludes that based on the audit evidence obtained, the financial statements as a whole are not free from material misstatement or is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence to conclude that the financial statements as a whole are free from material misstatement. Ang mga COA audit issues po ay normal ito sa bawat ahensya. These are action items nila. Kung Ang problema ho kasi sa mga congressman na to, ginagawa ho nilang big deal. Yung notice of disallowance, parang yung ano lang ho parang yung ang Office of the Vice President lang, yung Department of Education lang hong nagkaroon ng ganon sa kasaysayan ng Pilipinas. Normal lang hong magkaganon. Normal, wala problema. Pero sa kanila, binigdil nila para bumenta sa sambayan ng Pilipino yung hearing. Tingnan mo ang report na ito, nakalagay ang observation and recommendations, and this is also being monitored by COA every year kung naaaksyonan na ba ng agency. Ang problema kasi ng mga mambabatas at biased mainstream media, ginawa nila itong pang-atake kay VP Inday in a malicious way. Una, malicious at may slant ang anggulo ang pagbabalita nila. Dapat tayo'y huwag agad maniwala. We should check ourselves mismo. Sila sa Congress, marami rin silang audit issues. May millions and billions in amount din. May balita at pagbubusisi ba sa kanila? Wala. Tayo lang as posted already in this page. Sabi ng COA na sa December 1, 2024 pa nila maa-upload sa website nila ang fiscal year 2023 annual audit reports ng lahat ng agencies. Kaya for now, wala tayong access. Pero sila sa Congress, meron kasi pinapatawag nila mismo ang COA sa mga hearings. Unquote.
Narito pa ang exclusive video kung saan tila mukhang napahiyang araw ang representative ng ACT Teachers na si Franz Castro matapos sabihin mismo ng Commission on Audit Chairman na si Gabriel Cordoba na kahit ipilit ng ilang mga mambabatas na humingi ng nasabing COA finding reports, tila hindi raw ito ibibigay ng ahensya dahil dapat raw alam ng mga kongresista na mayroong limitasyon ng lahat at hindi dapat ilabas sa publiko lalo't confidential ang nasabing pagre-report ng Commission on Audit. Narito't panoorin ang full video. And meron na po kaming audit actions on the liquidation report that were submitted by the Office of the Vice President for the CF for calendar year 2022 po. So, meron na po kayong findings on the report? Yes po, we already have audit actions po and findings on the liquidation report submitted to us by the Office of the Vice President. Okay. So, syempre, hindi pwedeng sabihin dito, no? Yung kung ano man yung audit findings, no? Yes. Hindi, natural, hindi pwede. Ito talagang ito talagang si Franz Castro. Pwede ba sabihin? Because of the nature po of the Okay. funds which is confidential, so ano po yun, hindi po namin madidisclose. Okay, later na lang. So, moving on to another confidential funds. Noong 2023 po, merong confidential funds din yung DepEd, which is 150 million. So, meron na rin po bang report ito? O na-liquidate na ba itong pondo na to? The DepEd po has already submitted the liquidation report and meron na rin pong audit action ang aming office on this Okay. matter po. So, of course, pag sinabing audit action, it could be, syempre, from the audit observation, it could be disallowance, suspension, or whatever. So, dahil ulit, ito ay confidential fund, hindi pwedeng sabihin ngayon. Yes. Okay. So, another one, Madam Chair, ito, no, 2023, meron din yung OVP na 500 million confidential funds. So again, it has na-liquidate na ba ito at may findings na rin ang COA? Madam Chair, the Office of the Vice President have already submitted their liquidation reports, liquidation documents, and meron na rin po kaming audit actions on this. Together with the report, meron na yung mga performance, yung kanilang accomplishment report. Together with that po. Yung pong accomplishment report, submitted po yun. Copies of that is also submitted to the Office of the Speaker, to the Office of the Senate President, and also to the Office of the Senate President po. Eto mga kababayan, punta naman ho tayo sa ating mga iniidolo dito sa Saganang Mamamayan, no? Dito kay Sir Jen at dito kay Sir Nelson. Subukan ho natin kilalanin kung sino-sino kaya itong mga individual na ayaw ng kapayapaan at ayaw ng pag-asenso sa ating bansa. Heto, pakinggan ho natin ang kanilang napaka-informative na talakayan. Heto ho mga kababayan. O kaya naman, dun sa kaso ng impeachment, pinagbantaan na kayo mag-asawa tapos ayaw mo pang ituloy impeachment. Anuhin na natin yan. Kung laging gano'n ang posisyon ng Pangulo, anong sitwasyon natin ngayon dyan? Lagi tayo napapaaway. Pero maganda yung yung statement nitong si President Marcos. Kumbaga inaayon niya yung kanyang mga decision diyan sa West Philippine Sea kung ano yung mga nangyayari sa Estados Unidos. Palakpakan ho natin siya. Dapat ganoon. Dapat wag puro pansariling interes. Dapat alamin mo, basahin mo kung ano yung posibleng mangyari sa hinaharap. Lagi yan. Ngayon, medyo diplomasya na tayo ng konti. Hindi kami magpapadala ng warship. Una, kaway mo China. Dahil di ba? Mas siguro titindi ang tension dyan. Pangalawa, kaaway mo pa yung Vice President. Di ba? Ang dami mo ng kaaway mo. May local enemy ka, meron ka pang international, talagang hindi makakaya yan. Hindi ibig sabihin, hindi makakaya ng gobyerno. Hindi makakaya ang epekto niya ng mga maliliit nating mga mamamay, mga mahirap. Kaya naintindihan natin kung bakit ganito ang posisyon dahil nauna na niyang sinabi, kahit nga impeachment ang gusto ko dun sa mapayapa dahil sayang yung oras lang, hindi ba? Totoo. Correct. Totoo yan. Kung sa iba-iba yan, Nason. Sige, yung impeachment, wag na yan. Yung tayo, makipaggera tayo dyan, makipagbakbakan. Ako, mahirap disgrasya. At alam ko dyan, naintindihan ito ng House leadership. Kasi nakalabang ang House, si Speaker Martin nasa likod. Oo, nung binabanggit ito ng Pangulo,
yung tungkol sa hindi tayo nagpapataas ng tensyon. Yes. At hindi tayo part ng escalation ng tensyon ng Pilipinas. Ayun, no? Andun ang sa likod niya si House Speaker Martin Romualdez. Tapos ito, sa kabila, si Congdong Gonzales, Senior Deputy Speaker. Senior Deputy Speaker. So, sa lahat ng pagkakataon, alam nila na ang presidente ng bansa ngayon, Pangulong Bongbong Marcos. Ayun, tango-tango ang Speaker Martin. Tama po kayo. Sumasangayon siya. Tama po yun, mahal na Pangulo. Ang Pangulo ay... Alam nga naman, di ba? Pagkaya ang mga pronouncement ng mga aso ni Tambaluslos, pag nag-press con sila, wara-wara sila dyan sa issue ng West Philippine Sea. Naku, talaga hong patango-tango yan. Puro ka-plastikan naman ho pala, di ba? Para sa kapayapaan at para sa kapakanan ng bayan. Yun. At yun ang aming sabay pa kami ni Sir Jen. pinapaboran. Yan ang sinasang-ayunan namin. Yes. Di ba? Yes, tama yun. Sino ang tutol doon? No? Na sinabi ang unahin natin ang kapayapaan ng bansa at ang kapakanan ng ating mamamayan. Pagka tinutulan mo yan, Jen, parang sinabi mo, ayaw ko. Ayaw ko na kapayapaan, ayaw ko rin na yung kababayan natin, unahin natin. Ha? Parang sinabi mo, unahin natin yung sarili naming interes. Hindi pagkagayon ng buhay mo. Hindi, pag-aralan mo na kumain ng papel. Bakit? Kasi darating yung pagkakataon, wala ka na makakain, papel na kakainin mo. Sa bagay. Di ba? Practice na kumain. Pero bagamat... Yan na ang ako ang slogan ko sa buhay ngayon, yan na. Alin? Yung sinabi ng Pangulong Bongbong na yan. Ano yan? Yung unahin ng kapayapaan at ang kapakanan ng mamamayan. Yan ang slogan ko ngayon. Alam mo ba, Jen? Pinost ko sa sa wall ko sa Facebook. Nabasa ko nga At hindi lang ikaw. Pero ang problema, may mga hindi makaintindi. Sabi nung nag-comment, sabatain niyo yung broadcaster na ganyan. Sabing gano'n. Ibig sabihin, ayaw nila ng kapayapaan. Ayaw ko. Anong gusto ng mga yan? Gusto niyo, babag na lang. Wag. Ayaw din naman namin ng babag. Cool ka lang. Kasi nakita naman nila yung kutis ko, mamula-mula. Kung bababagin niyo ito. Pupula pa yan. Kasi Jen, kaya ako naman nabanggit. Bakit? Ganyan din ang sentimiento ng marami nating mga viewers sa programang ito. Oo naman. Correct. Na sila noon pa. Totoo ho yan, ha? Hindi naman ho sa pag-ano. Totoo ho yan ang sinasabi na yan itong si Sir Jen. Itong si Sir Nelson. Na yung mga nakikinig, nanunood dyan sa saganang mamamayan, talaga naman hong sang-ayon sila dyan sa sinasabi ng mga iniidolo natin. Mula nang sinabi mo na maghahanda po tayo para isulong natin ang kapayapaan at mauna natin ang kapakanan ng ating mga mamamayan. Alam mo, Nelson, ako may mga personal message ay humanga, hindi sa ating dalawa Hindi sa atin. Sabi tama nga sa atin. Di ba? Hindi ho. Una, humanga po sa Iglesia ni Cristo. Correct, yun. Bakit po niya? Sapagkat ngayon lang kami nakakita ng isang pangkating pangrelihiyon na tumindig. Tumindig para papagkasunduin ang mga leader ng bansa na nag-aaway-away. Yun nga. Diba? Di ba yun po ang panawagan ng marami? Noon pa lang hong ilinabas nila yung statement na yun, talagang bumilib ho tayo Ibang klase, sabi ko, talagang ang husay ho ng naging posisyon ng iglesia doon. Dito sa bangayan na to sa politika. Napakahusay ho mga kababayan. At bakit nung tumindig naman kami, parang iba'y nagdamdam pa sa amin. Dalawang bagay yan, Jen. Una, ayaw nila ng kapayapaan, ayaw nila magkasundo-sundo. Yung pangalawa, ang mas matindi. Ano yung pangalawa? Naiinggit. Kasi hindi silang nakaisip ng paraan. Hindi, naisip nila hindi nila kayang gawin. Yun pa isa. Hindi ba? Baka sabihin nila, pagka sila kasi hindi nagbigat ng gano'n, ay, layo nga kayo dyan. Baka gano'n, di ba? Hindi, pero tayo, hindi tayo talaga naghahanap ng away. Diba? Seryoso po kami sa bagay na yan. Kaya nga, sinang-ayunan natin ng presidente, di ba? Ibig sabihin, we support the president dun sa kanyang panawagan na maging payapa tayo sa lahat ng bagay na pwede natin naman pag-usapan, hindi ba? At hindi lang yun, Jen. Ito yung sinasabi ko sa iyo na hindi lang naman ikaw ang nagpapahayag niyan. May mga nagpadala na sa akin ng mga larawan dyan ha? Mula na sinabi mo na maghahanda na tayo, ang balita ko, Jen, nitong Sabado pa lang, sa iba't ibang mga bayan, mga syudad, maliliit at malalaki,
ay nagsimula na po ang paghahanda. Ha? Yes. At meron pang ginagawang mga pagpapanalangin para sa kapayapaan nating bansa. Ang balita natin yun Galing, naghahanda na po siya. Sabi dyan, dito sa lugar namin, naghahanda na kami para sa isang malaking pagtitipon. Ang ba? tao niyan, Jen, ito, ipapakita ko sa iyo, ha? Ito galing Maynila. Maynila yan. Tinan mo. Ay. Ang dami, yung mga kababayan natin, papalabas sila dito. Sabi niya, Nelson, tinan mo, ang dami. Oo nga, no? Ano lang kami dito, naghahanda at naghihintay. Nako. Pero nagsisimula na kami ng tungkol sa pagsusulong ng kapayapaan. Dito naman sa akin, itong pinadala sa akin dito, galing po sa Tacloban, Leyte. Sa Tacloban. Tacloban, Leyte, Grabe, ang iba't ibang distrito bahagi po ng ni Pilipinas, Kong no? Martin. Jen, kami man dito ay naghahanda na rin sa malaking gawain at tuloy-tuloy ang aming panata para po sa kapayapaan ng ating bansa. Yun yung panata, baka hindi nila naintindihan ng ating mga kabayan na hindi naman po kaanib sa Iglesia ni Cristo. Sa Ingles, ang tawag po niya devotional prayer. Devotional prayer. Kasi sa Katoliko, iba yung panata, no? Parang, ano ginagawa? Namamanata po kasi kami, di ba? Yung lalo kung pagka January 9, no? Iba po yung panata na gano'n. Itong panata sa Iglesia ni Cristo ay isa po itong sama-samang panalangin, no? Na may isang layunin. Na may isa pong layunin. Devotional prayer na ipapanalangin po yung kapayapaan ng ating bansa. Yun po. Pwede ba, Nelson, may papakita ba natin sa telebisyon yan? May papakita natin, kaya lang gusto kong masigurado dyan. Kasi baka naman hindi... Meron pa ako dito, Kandon, Ilocos Sur eh. Eto dyan, Pasay. Ayan, Pasay City. Baclaran area, no? Bukas, Nelson. Hanggang ano nga, Sambuanga, Ipaayos natin ito sa ating direktor at doon sa ating mga kababayan. Ano ha? Baka meron din po kayo na mga ganyan. Padala niyo po yung picture doon sa ating saganang mamamayan at ano ho ano nyo ho, i-share nyo ho itong mga larawan itong mga yung mga rally paraphernalias natin yung mga gagamitin, yung mga placards, ready na ho at i-send natin dito kay Sir Jeff. check lang po ng aming mga At Sir staff. Nelson. Iligay niyo po yung lugar. Tsaka petsa siguro. Yan, so anong araw. Pero ang nakarating nga sa atin, Sabado pa lang ng gabi, Nelson, ha? Meron na. Meron na po. Dumadagsa na po yung mga tao sa mga kapilya, sentro ng gawain po ng Iglesia ni Cristo. Para doon nga po ay ihanda ang kanilang sarili sa malaki pong gawain at tuloy-tuloy na pagpapanata. Yung devotional prayers na ang amin pong kasama po kami ni Nelson, na ang amin pong ipinapanalangin ay ang kapayapaan ng ating bansa. At Balita ko may mga sumasama pang hindi Yan pa, kaanib, Nelson, Yes. Kasi nakikiisa sila doon sa panawagan na maging mapayapa ang ating bansa. Totoo. Isa layunin. Unahin natin yung kapakanan ng ating mga kababayan. Ayan. Ngayon, sabi nila, huwag doon kakaunti lang naman yung mga yan Sabi nga doon, Nelson, huwag yun ang pansinan niya yan, yung mga Iglesia ni Cristo, kakaunti lang naman niya yung mga yan Di ba? Teka! Parang maliho ka tayo. Baka hindi marunong sa math yung nagsabi. Pumunta ho kayo ng lugar na walang simbahan yung Iglesia ni Cristo. Pumunta ho kayo sa kasulok-sulukan ng Pilipinas at makakakita ho kayo ng simbahan o kapilya ng Iglesia ni Cristo. Parang siguro hindi magaling sa math yun. Marami hong membro yung INC. Ito, naniniwala ho tayo dyan. Kasi marami ho talaga sila. Marami ho talaga sila. Magpalipas ka lang ho ng isang barangay o isang bayan o isang barangay nga lang makakakita ka na naman ng simbahan ng iglesia.